Ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong klase ng pagkahabag sa sarili dahil ni minsan ay hindi niya nagawang pagsawaan ang buhay mahirap niya, kahit na madalas na nasa evacuation sila kapag may bagyo o baha. Sapat na sa kanya ang buhay na ganoon at naging inspirasyon niya para magtagumpay sa buhay at unti-unti ay may ahon sa hirap ang ina niya kapag naging flight stewardess na siya. Pero ngayon na binuksan niya sa ibang tao ang kwento ng buhay niyang dalawang kahig walang tuka, napapaiyak siya. Tumawa ang matanda pero mukhang hilaw iyon. That's bad. Hindi na isasanla ang kaluluwa. Kay Satanas lang yun na sinasanla. You know, I also have a son. May uniko iho. Bihira ko na siyang makasama dahil busy siya. Pakiramdam ko lahat ng responsibilidad ko ay nasa balikat na niya at gamay na niya ang pagresolba sa mga problema kahit na nakapikit. And I feel na nakasanla na kay Satanas ang kaluluwa niya. Napalunok siya nang makita ang lungkot sa mga mata ng matanda. Nakasanla kay Satanas? Sanggano yata ang uniko iho ng Senyor Abelardo. I can't blame him. He's a victim of bullying, harassment, was battered and almost died because I used to keep him and forbid him to run. I taught him how to mature at a very young age but never thought how to fight. Walang martial arts training, no shooting. Ayaw ko kasi na masusugatan siya pero nang mabawi niya ang buhay sa kamuntik na kamatayan, he became so ruthless and powerful and taught himself how to fight. Now, a martial arts expert and a shooter. Tumingin ito sa kanya. He is so dark and we barely talk. He doesn't speak. He had thought I killed his mother when I took up my very first wife's life support. Dark? Paano niya bibigyan ng description ang isang lalaking dark? Maitim? Pangit? Peligroso? Bakulaw? Mamaw? Pero mukhang mabait naman ang matanda. Paanong dark ang anak? Bakit niyo po sinasabi ito? Takang tanong ni Emily. It's because of what you've said. Hindi sinasanla ang kaluluwa. Mas mabuting ibenta ang puri kaysa sa maging isang masamang tao sa mundo. Ang babaeng katulad mo, danga lang ang nawawala. Pero mas mabuti ka pa rin kaysa sa mga taong pumapatay para lamang sa pera. You sold what you have rather than thief for whatever you aim to have. It's quite different, sweetheart, if you will analyze it well. Ipinatong nito ang palad sa hita niya na nakalitaw sa suot niyang pink na tube dress. Napapitlag siya at mas lalong napausog. Pero nakatatak sa isip niya ang sinabi ng kausap na kung susumahin nga niya ay tama naman. Kahit paano ay nabawasan pa rin ang bigat ng konsensyang daladala niya. Napatingin siya sa bag na hawak-hawak niya na sinulyapan ng matanda. What is that? Tanong nito na ikinanganga niya. Ulianin na nga yata. Pera daw na pinawithdraw. Tapos ngayon ay hindi alam kung ano. Totoo pa lang hindi na pwedeng pagkatiwalaan ng gamit ang matanda dahil makakalimutin na. Wala po, pinabitbit lang sa akin. Sagot naman niya. Tumango ang matanda at saka ngumiti. Ilang taon ka na, Emily? 20 po. Oh God, my son is a decade older than you. Huwag kang matakot sa akin, hindi kita aanuhin. Isasama lang kita sa hotel at kakain tayo. I always do this and choose the best woman they use to send me. Pinipili ko ang mga batang babae na mukhang anghel sa ganda at malungkot ang mga mata. Binibigyan sila ng sapat na halaga ng pera para sa pagsasimula ng bagong buhay. Natigagal siya sa akin ng upuan at napamaang sa lalaki. I do this more often. My son always think that I am womanizing, but I am actually not. Matanda na ako. Paano ako makakapasok sa kuweba ng babae, lalo na kung birhen pa? No offense, kahit ng asawa kong sa Erica nga, ay hindi ko na napakikialaman at siguro nasa 5 taon na. Kaya lang ito na ang kaligayahan ko. There's a saying, the counted deeds of a person that are listed in heaven are the ones which you do without any glint of showmanship. Itinatago ko ito para mapunta ko sa langit. Walang nakakaalam kung hindi ang mga batang babae na tinulungan kong may salba ang naghihingalo nilang puri. Napahikbi siya at tuluyang umiyak. Ang laking pasasalamat niya na isinalba pa rin siya ng Diyos sa kung anong dapat na kauuwian niya. Hindi yata talaga siya nito pakikialaman. Paano po ako makakapagpasalamat? Napatingin siya sa matanda. Help my son heal. That is, if you won't get afraid.
Marami ang sumubok para maibalik ang utang na loob sa akin pero walang nagtagumpay. Please correct him and try to bring him back to the right path. Kahit subukan mo lang, Iha. Ipapasok kita sa buhay niya pagkatapos ng gabing ito. 1 linggo o ilang araw. Kapag hindi mo siya nagustuhan, wala sa akin problema. Gusto ko lang na magkaroon siya ng kaibigan na mabuting tao. Preach him and be his good example. Paano niyo po alam na mabuti ako? Hindi niyo naman ako kilala. Ngumisi ang matanda. Doing this for your mother, who's in the hospital for her menopausal baby? Nakatira sa may gilid ng tulay at isang estudyante sa mumurahing university sa kursong tourism. Nagtitinda sa palengke at tinutulungan ang nanay niya. Ano pang ebidensya ang dapat, Iha, para sabihin kong mabuti kang babae? At yun ang bukang bibig ng mga taga-palengke. Lalo siyang natilihan. Ipina-background checks na siya ng matanda. Sinabi pa naman niya sa Mama El niya na huwag ipaalam sa tiyahin niya kasi baka tuklapin noon ang singit niya sa kurot. Isa lang sana kung papayag ka katulad ng mga naunang babae. Let's try, darling. Please, bring back the light to my son's heart and help him forget and forgive. Or at least, forgive me for that reason which corrupted his mind, that I killed his mother, and changed his belief that life is a battlefield, na ang mabait ay laging talo. May tao bang ganoon ang filosofiya sa buhay? Kumarap si Emily at nang makita niya ang lungkot sa mga mata ng matandang mayaman ay tumango siya. Kapalit po ng tulong niyo sa nanay at kapatid ko, papayag po ako. Pero kapag hindi ko po natagalan, aalis po ako, ha? No worries, Emily. Ngumiti iyon. Lumapit siya at tuluyang yumakap sa matanda. Umiyak siya sa pasasalamat. Hindi niya akalain na sa mundo na akala niya ay wala ng kaginhawaan, may tao pa palang katulad ng matandang ito na tutulong sa mga duka at hindi basta-basta nanguhusga sa kapwa. Umiiyak na nakatulala si Emily sa kawalan habang pilit na inaalis sa isip niya ang nangyari. Ang bilis-bilis ng pangyayari at ngayon ay nakakulong siya sa isang napakalaking kwarto na walang ibang ilaw kung hindi ang nag-iisang maputlang bumbilya. Pakiramdam niya isa siyang babae na nasa loob ng pelikula, yung isang tao na malapit ng patayin. Humagulhol siya ng iyak. Ayaw pa niyang mamatay. Baka madurog ang puso ng nanay niya kapag napahamak siya. Mahal na mahal siya ng nanay niya na kahit ang laki-laki na niya ay pinapaypayan pa siya kapag walang kuryente. Gusto pa niyang makita ang baby bunso niya at tulungan ng ina sa pag-aalaga sa bata. Magkandakuba sa pagtitinda at paglalabada para sa panggatas ng kapatid niyang baby. Kahit ano handa siyang gawin basta makaalis lang siya sa lugar na kinaroroonan niya sa mga oras na iyon. She had waited for 20 years to finally have a sibling. That's why she never regretted when she found out that her mother was pregnant. Kahit nagalit siya sa ama ng bata, hindi siya magagalit sa kapatid niya. Mahal na mahal niya ang nanay niya at ang kapatid niya pati na ang mga tiyahin niya, kahit na hindi iyon mga matataas na uri ng tao. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa isang sulok at tumakbo sa pintuang kahoy na may nakaukit na dragon. Natatakot siya sa kabuuan ng kwarto na pakiramdam niya ay may lalabas na multo mula sa CR at hihilahin ang mahaba niyang buhok na wala ng direksyon at parang sinalag na ang ibon. Hoy! Sigaw niya habang umiiyak. Pakawalan niyo ako rito. Gusto ko makausap ang mga pulis para magsalita. Kailangan ako ng nanay ko at gusto ko na siyang makita. Ikulong niyo ako, pero sa presinto at hindi dito. Kinalampag niya ang pinto pero parang wala namang tao sa bahay na pinagdalahan sa kanya. Ang laki-laki ng bahay pero parang multo ang laman, bukod sa mga mamahaling gamit. Iyon ang nakita niya kanina, tapos ngayon ay binitbit siya sa basement, tapos ay lumabas sila sa kabahayan at dinala siya sa isang mas maliit na annex. Nang mabuksan ang pintuan ay pabalya siyang itinulak ng nakaitim na lalaki sa dambuhalang kama na parang wala namang natutulog. Hoy! Sigaw pa ni Emily kasabay ng pagtulo ng mga luha niya. Yung nanay ko, kailangan ako ng nanay ko! Umiiyak na yung nanay ko kasi wala ako sa tabi niya habang nanganganak siya. Bakit niyo ba ako kinulong dito? Hindi ako pumatay kay Senyor Abelardo. Hindi ko kinuha ang pera na yon. Mahirap ako pero hindi ako magnanakaw at lalong hindi ako mamamatay tao. Hindi ako masamang tao. Nalulumong napaluhod siya sa sahig habang umiiyak.
Ang sama-sama ng loob niya na nakabuo kaagad ng akusasyon ng mga lalaking nakaitim na dumating kanina sa loob ng isang luxury hotel. Bakit po ako? Alam niyo wala akong kasalanan, Diyos ko. Huwag mo po akong pabayaan, Padre Jesus. Ikaw na lang po ang papa ko at kapag iniwanan mo pa ako, hindi ko na alam. Lalo siyang umiyak dahil sa piping dasal niya. Bakit ang inaakala niyang swerte ay nauwi sa trahedya? Maayos silang nag-uusap ni Senyor Abelardo nang pumasok sa hotel pero bakit ganoon na nangyari? Tuloy ka, Iha. Huwag kang maalangan. Huwag kang matakot. Palitan mo na ang damit mo dahil may ipinahanda ko dyan na mas balot kaysa sa suot mo. Alok ng matanda sa kanya nang buksan noon ang pintuan ng room 606. Pero kanina pa nagtataka si Emily dahil napapadalas ang paghawak ng matanda sa dibdib nito. Okay lang po kayo? Kaagad niya itong hinawakan sa braso at hinimas ang dibdib nito. Ngumiti ito sa kanya at saka tumango. I'm fine. Tuloy na, Iha, at magpapadala ko ng pagkain at iabot ko na sa iyo ang pera mo para bukas ay makauwi ka na sa nanay mo. Pero kukontakin mo ako sa calling card ko, ha? Tumango siya at ngumiti. Pumasok siya sa kwarto ng hotel na pagkagara-gara at punong-puno ng ilaw. Kasunod niya ang matanda. Take a shower and change your clothes. Grab that paper bag. Utos ng matanda sa kanya at saka ito naupo sa sofa at dinampot ang telepono. Maingat na inilapag niya ang bag sa mesita at saka kinuha ang paper bag. Isang black leggings ang laman noon, isang puting tank top at itim na blazer. Sa tabi ay may isang pares ng puting sneaker shoes at maikling itim na medyas. Napangiti siya. Bibihisan talaga siya ng matanda dahil siguro masyadong daring ang suot niyang bestida na hilahin lang pababae, hubad na siya. Hinubad niya ang sapatos na suot dahil kanina pa masakit ang paa niya. Maliligo lang po ako. Paalam niya kay Senyor Abelardo na tango at ngiti ang isinagot sa kanya dahil may kausap ito sa telepono at mukhang nag-order ng pagkain. Puno ng saya ang dibdib ni Emily habang kinukuskus ang sariling katawan. Ang swerte niya dahil ang bait ng matandang mayaman. Walang pamimilit sa kanya kapalit ng malaking pera na ibibigay sa kanya. Siguro ay umaapaw ang kayamanan ng lalaki kaya pinamimigay na lang. At ang mas nakakatuwa ay sincere iyon dahil walang nakakaalam ng pagtulong sa kapwa nito. Hindi pakitang tao at mas lalong hindi pagmamayabang. Pagkatapos niya ay ibinalot niya ang sarili ng tuwalya at saka lumabas sa kwarto. Relax na nakahiga na ang matanda sa kama at nanonood ng TV. Wala itong suot na sapatos at inalis na rin ang suot na coat pati na necktie. Nailang siya nang ngumiti ito habang nakatingin sa kanya. Pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa bago nagsalita. Get dressed, Emily. The food will be here any minute. Napanguwi ang matanda at napahawak sa dibdib. Uy! Nahigit na Senyor Abelardo ang paghinga. Senyor? Parang dumugundong ang dibdib niya sa kaba nang makita niyang parang lumalaki ang mga mata ng matanda. I can't. Lalong kinuyumos nito ang dibdib at humawak sa headboard. Senyor! Napatili siya at saka mabilis na lumapit sa matandang dumadaos-dos na sa may ulunan ng kama. Diyos ko! Niyugyug niya ang matanda pero nakanganga na ito at parang isdang kikiwal-kiwal sa paghahanap ng hangin. Napaiyak siya pero kaagad na tumakbo papalabas ng kwarto at sa labas nagsisigaw. Tulong! Tulong! Nalingon niya ang matanda na nakahandusay na kaya sumisigaw na tumakbo siya papasok ulit habang kip-kip ang tuwalya. Lumapit siya sa intercom at pinindot iyon. Tulong! 606! Tulungan niyo kami! Dinaluhan niya ang lalaki sa kama at hinaplos ang dibdib nito na alam niyang naninikip. Senyor! Umiiyak na niyugyug ulit niya ang balikat ng matanda. Pero hinawakan nito ang pulsuhan niya ng sobrang higpit na para bang may gustong ipahiwatig kaya natilihan siya. Anong gusto nitong sabihin? Hindi siya makatagal ng tingin dahil nakanganga ito at tumulo ang luha sa mata. Nahigit noon ang paghinga at lalong nanlaki ang mga mata sa pag-aagaw buhay. Humikbi si Emily at sunod-sunod na tumango. Opo,
Tatawagan ko kayo sa calling card. Basta mabuhay kayo at pipilitan kong tulungan ang anak niyang si Dark. Umiyak siya at muling lumingon sa nakabukas na pintuan. Tulong nga! Tulong sabi! Sinabi ng tulong! Humagulhol siya, lalo na nang makita niya ang sobre ng pera sa ibabaw ng bedside table, katabi ng bag na bitbit niya. Binayaran na siya ng matanda ng 200,000. Senyor, huwag kayong mamatay! Umiiyak na tinignan niya ang mukha ng matanda pero bumitaw na ito sa pulsuhan niya. She tried giving him mouth-to-mouth resuscitation and CPR. Kahit na paano ay may alam naman siya sa first aid pero walang nangyari. Patay na ang matanda at nakabukas ang mga mata na basa ng luha. Senyor nga po! Hinaplos niya ang mukha nito. Naalala niya ang ama na namatay dahil sa impeksyon sa dugo at katulad ng mga oras na iyon ay parang isang ama ang tingin niya sa matanda na hindi nagkait ng tulong para sa pamilya niyang nangangailangan. Bakit nawala ka agad? Tumingin siya sa pintuan nang may marinig na mga ingay. Nagmamadaling pumasok ang isang team ng mga kalalakihang nakauniforme. Ang staff ng hotel at kaagad na nilapitan ang matanda sa ibabaw ng kama at binitbit papalabas. Hindi niya malaman kung saan siya pupunta. Namatay sa mga kamay niya ang matandang lalaki at ngayon ay pinagpipiyastahan siya ng mga taong nakatingin sa labas ng pintuan ng kwarto. Wala siyang pakialam. Ipinapanalangin niya na sana ay makasurvive pa ang mabait na matanda kahit na parang wala ng pag-asa. At kapag kuwan ay mga lalaking nakaitim naman ang pumasok at isinara ang pintuan. Natakot siya at napasiksik sa isang sulok. Mga tauhan iyon ng matanda pero bakit ang dami? Magbihis ka! Singhal na isang lalaki sa kanya pero umiling siya. Ayoko! Ihintayin ko ang pulis na mag-imbestiga. Sino kayo? Bakit ang dami niyo? Umiiyak na tanong niya pero nandoon ang tapang sa tono ng pananalita niya. Magbibihis ka? O dadalhin ka namin kay boss na ganyan ang itsura? Boss? Sa Dark? Sinong boss? Parang ibinigti siya sa ere dahil hindi niya maapuhap ang hininga at ang salita. Ayoko! She cried and squeezed herself to fit in that corner of the room. Bihisan mo! Utos pa noon sa isang kasamahan na mabilis namang tumalima at saka pahablot na dinampot ang mga damit sa ibabaw ng kama. Ayoko! Dito lang ako! Dito lang ako! She panicked and tried to move the man who grabbed her elbow. Sinampal niya ang lalaki na umigting lang ang mga panga bago tumaas ang kamay noon sa ere para saktan siya. Wag! Malilintikan ka! Ang utos ay bitbitin lang at huwag saktan. Mamaya na yan paaaminin kapag may resulta na sa ospital tungkol sa nangyari kay senyor. Ayoko dito. Uuwi na ako. Patuloy sa Emily sa pag-iyak habang nakaluhod sa may pintuan. Narinig niya kanina sa sakyan na totoong patay na ang senyor at heart attack daw iyon. Kaya lang ang sabi ay may foul play. Nakita daw sa dugo ng matanda ang klase ng droga na dahilan ng atake sa puso at narinig din niya na may laman daw na droga ang bag at mga pera. Hindi niya alam. Nagduwala siya pero bakit sa isang iglap ay inilaglag siya ng mga tao sa club? Akala niya ay hindi yun mangyayari dahil hindi naman nangyari sa tiyahin niya na tumanda na lang bilang isang veteranang Magdalena sa ilalim ng Mama Air na iyon. Why did suddenly the whole story twist from happiness to tragedy? Ang inakala niyang swerte ay kamalasan pala at hindi lang basta isa, patong-patong na kamalasan. Ano bang inaakala ng mga lalaking iyon na dumampot sa kanya? Na nilason niya ang matanda para mamatay? Bakit niya gagawin iyon? Ipis nga na gumagapang sa sahig ay napapatalon siya at napapatakbo sa halip na sa pakinang tsinelas. Tao pa kaya na mas higit ang buhay kaysa sa anumang nilalang sa mundo ang pag-iisipan niyang masaktan? She's not that violent and she's not that evil. But of course, who will ask anyway? Siya lang naman ang nakakaalam na mabuti siyang tao kahit na mahirap siya. Hindi naman iyon alam ng mga taong nagpahamak sa kanya. At kung sino man ang mga walang hiyang iyon ay hindi siya basta-basta magpapatalo. Tumayo siya at saka lumuluhang tumalikod sa pintuan pero siya namang marahas na pagbukas noon. Kaya tinamaan pa siya at tuluyan na bumagsak sa karpeted na sahig. You slut!
tili na isang babaeng umiiyak pero parang umiikot ang pakiramdam niya dahil sa pagkakadapa ng mukha niya sa sahig. Biglang may dumagan sa kanya at hindi niya napaghandaan ng isang marahas na sabunot mula sa likuran at halos ipukpok ang mukha niya sa sahig. Dumaing siya at pilit na pinigilan ang babae pero hindi siya makagalaw. Hinanghinaan siya at pagod sa kakaiyak tapos may ganoon pa siyang mararanasan. "You killed my husband! You took away my happiness! You're one of a big slut!" Walang katapusang sampalang inabot ni Emily sa likod ng ulo niya at ang liyo niya ay nadagdagan ng paulit-ulit siyang iumpog ng babae sa sahig. "Hindi ko siya pinatay." Bulong niya at hanggang sa huli ay paninindigan niya iyon kahit na ikamatay pa niya. "I don't believe you, bitch! Gold digger! Holy Christ! Erica!" Dumagundong ang boss na iyon sa kasulok-sulukang parte ng tenga ni Emily pero hindi na siya makakilos. Boses iyon na maotoridad at malalim, walang emosyon at parang pag-aari nga ng isang patay. Humihikbi siya at hindi man lang nagawang ipagtanggol ang sarili sa asawa ng matanda. "Hindi ko naman nga inano, bakit ako?" Sumigok siya at ipinikit ang mga mata nang maramdaman niya na tumigil na ang babae sa pananakit sa kanya. "The investigation isn't fully done. You could hurt her just like that." Mariin na sabi na lalaki pero lalong umiyak ang babae. "What further investigation? Dark, it was clearly stated that there was a drug in your dad's bloodstream. Ano bang proof ang kailangan mo? May syringe, may pera, may drugs. Come on, Dark. Don't tell me that you'll let this pass. I won't." Bumaba ang tono ng lalaki pero kung bakit lalong napaluha si Emily. "He won't let this pass." Si Dark na nga ang lalaki na natatakot niyang malingunan. Kung katulad ng sabi ng ama nito ay mukhang isinanla na raw kay Satanas ang kaluluwa. Ibig sabihin ay kaya siya nitong patayin kung talagang madidiin siya na siya ang may kagagawan sa pagkamatay ng matanda. "Ayusin ko lang ang burol ni Daddy at maghaharap kami ng babaeng yan." May bakas na ng galit sa boss nito kaya tuluyan na siyang lumingon. At sa pagkagulat niya ay napatigil siya sa paghikbi nang maaninag niya ang mukha nito sa malamlam na ilaw. Sa kabila ng nalalabo niyang paningin at kumakabog na dibdib ay nakuha pa niyang makita ang kagwapuhan ng lalaking nakatayo sa tabi ng isang babae na sexy at madilim ang mukha habang umiiyak. He isn't dark. He is gorgeous, masculine, tall and sexy. Napatitig din ito sa mukha niya at nagtama ang mga mata nila pero wala siyang makitang emosyon sa mga mata nito na tingin niya ay dark brown ang kulay. "Get out, Erica. I'll handle this." Utos dito sa babae na hindi tumitigil sa paghikbi. Wala man lang itinapon na sulyap ang lalaki doon at nakatutok lang sa kanya ang mga mata. Para siyang lalong nanghina sa tiim ng titig na lalaki na parang nakakasunog ng kaluluwa. Diyos ko. Nayakap niya ang sarili at naiilang na napaiwas ng tingin pero hindi niya napigil na huwag ulit tingnan ito sa mata. Lumabas ang babae at isinara ang pintuan. Nabalot lalo ng lamig ang buo niyang sistema nang maiwan silang dalawa pero hindi niya magawang bawiin ang mga mata. Inaaral niya ang emosyon na meron sa mukha ng lalaki pero wala siyang makita bukod sa galit. He's analyzing her as well until his eyes traveled across her body. Dumako ang mga mata nito at napirmi sa maliliit niyang bewang at pagkatapos ay sa mga hita niya na balot ng leggings. Yun ba ang tinitingnan nito? O ang bakat niyang pagkababae? Diyos ko. "I could kill you as if you don't know." Basag nito sa katahimikan. "Alam ko, sinabi na ng ama mo." Hindi niya magawang sabihin iyon dahil lahat ng lakas ng loob ay tinakasan na siya. Humikbi na lang siya at pinahid ang luha pero may kasamang dugo iyon dahil sa sugat niya. "Lights on!" Anang lalaki at napatakip si Emily ng mukha nang biglang lumiwanag ang paligid at mas higit iyon sa inaasahan niyang liwanag. Pumikit siya dahil masakit sa mata pero sa isang iglap lang, nang magmulat siya ay nasa mismong harap na niya ang lalaki na animo ay isang vampira sa bilis ng kilos at walang kaingay-ingay na ginawa ang sapatos. Napaatras siya pero malabakal na kamay ang humawak sa maliit niyang braso kaya napatingala siya kasabay ng pagniwi.
Hindi pala dark brown ang mata ng lalaki kung hindi light. His eyes are expressive but dead. Bitiwan mo po ako. Hikbi niya at nagpumilit na pakawalan ang braso pero matigas ang pagkakahawak nito na halos ikaputol yata ng buto niya. Po? Parang lalong nagalit ang aura ng mukha ng lalaki at hinaklit lalo ang braso niya kaya halos mabitay na siya dahil ang laki nitong tao. Ano bang gusto nito? Makipagpatayan siya? Huwag magbigay ng galang kung iyon naman ang natutunan niya sa eskwelahan simula kinder siya. Hindi kasi siya nag-prep kaya kinder lang. Pinatay mo ang kaisa-isang ama na meron ako tapos mamumupo ka sa akin? You're a masquerading bitch. You murdered him to steal his money. Pabalya siya nito isinalya at mabuti na lang at sa kama siya tumilapon kaya nag-bounce lang siya. Hindi ko pinatay. Hindi ko sabi pinatay at mas lalong hindi ko pagnanakawan. Bakit mo akong pinagbibintangan niyo? Bakit ako? Umiyak siya at nagmamadaling sumiksik sa may ulo na ng kama habang nakatingin siya sa lalaki. Bakit ang gwapo ng walang hiyang dark? Ang sama naman ang ugali. Tumingin siya sa braso niya dahil nananakit iyon at humikbi ulit siya dahil pulang-pula iyon na halos mangitim na nga dahil sa pagkakahawak ng lalaki. You must be very thankful for now. But I guess, you gotta start praying. Bilang na ang mga oras mo. Sa oras na lumabas ang lahat ng ebidensya at resulta na magtuturo sa iyo. Dinukot nito ang bulsa at inilabas doon ang isang cellphone at isang bagay na nakabalot sa plastic. Maang niyang tinitigan ang mga iyon at nang makilala niya na cellphone niya iyon ay kaagad siyang umiyak at anong nasa plastic? Lumuluhang kinalala niya iyon at syringe iyon na itinapon niya kanina sa basurahan dahil nakakalat sa dressing room ng club. Pero ano magagawa noon para idiin siya? I can beat you now to death, but you're a woman, and I am not that brutal. But when the final investigation came out, you'd be dead, sorry, lady. This? Nangatalambos nito at parang nanubig ang mga mata habang siya naman ay napalakas ang iyak dahil sa kaisipan na mamamatay siya ng walang kalaban-laban. This are one of the proofs that you killed my father inside the dressing room. You've injected him with potassium chloride. Hindi sana yun lalabas na foul play dahil hindi naman nakita yun sa dugo ni Daddy. Other than that high level of potassium that could only possibly be the effect of the damaged tissues. But these things were presented right before my very eye. Damn you! You could skip, but you left the evidences right in front of everyone's senses. Singhal nito sa kanya kaya marahas siyang umiling. Hindi totoo iyon. Hindi nga niya alam kung anong buwisit na potassium chloride na iyon. Oo, alam niyang chemical elements pero hindi niya alam na may ganoong component na nakamamatay. And your text messages pointed at you too. Gipit na gipit ka sa pera kaya ang ama ko ang biniktima mo. Hindi totoo yan! Ganting sigaw niya habang yakap ang mga tuhod. Hindi totoo yan dahil kahit na mahirap ako, hindi ako papatay ng tao para makapagnakaw. Kaya mas pinili kong ibenta ang sarili ko para may magastos ako sa pangangailangan ng nanay ko tapos sasabihin niyo na pinatay ko si Senyor Abelardo para lang makuha ang pera? Anong klaseng nilalang ka ba? Tama ba ang ama mo sa parataan niya na isinanla mo ng kaluluwa mo kay Satanas para pumatay ka na isang katulad ko na walang laban at wala namang kasalanan? She cried frantically but Gavin was halted. Hirap na siya sa paghikbi dahil kanina pa siya umiiyak. Ang sakit na ng dibdib niya, ng sentido niya at lahat na sa kanya masakit. Naghanap ako ng pera para sa nanay kong mga anak at may mayoma. 150,000 ang kailangan ko. Patuloy si Emily sa pag-iyak at buhol-buhol ang salita pero itutuloy niya kung iyon na lang ang huling segundo na masasabi pa niya ang side niya. At least naman kung hindi maniwala ang dark na ito ay naipagtanggol pa rin niya ang sarili sa kasinungalingan na bumabalot na yun sa buo niyang pagkatao. Ibinenta ko ang sarili ko sa halagang 200,000. Ibinenta ko kasi yung 50,000 pampagabot ko sa nanay ko pagkatapos niyang mga anak. Kung magnanakaw ako, bakit ako papasok sa mundo na marumi? Pwede ko naman ang gawin iyon na hindi pumapasok sa club. Ang gusto ko lang ay makapanganak ang nanay ko. Pero bakit ganito ko ibinigay sa akin ng mga mael na iyon? Tinanong niyo ba ang bruha na iyon kung kanino galing ang bag? Tinanong niyo ba, ha? It's my dad's.
and you stole it. Halos manlaki ang magagandang mga mata na lalaki kaya napapikit siya. Galit na galit ito at namumula ang mukha. Stole it? Diyos ko, ngayon alam na niya. Kung totoo man na pinatay si Senyor Abelardo, malamang nakasabuhat ang Mama El na iyon nang pumatay dahil planadong-planado na siya ang madidiin. Bagya siyang yumuko at umiyak na lang. Patayin mo na nga ako. Kesa naman pahirapan mo ako dito kung yan ang akala mo. Pero kahit nabalatan mo ako ng buhay, paninindigan ko hanggang sa kahuli-huli ang hininga ko na hindi ko pinatay ang amo mo. 200,000 lang inasam ko at ni minsan, hindi ako nanggulang ng kahapwa ko para lang masenso. Sayang naman, mabait ang tatay niyo pero ang sama ng ugali mo. Pinanaliman niya ng mga mata ang binata at napatiimbagang na lang. Kahit na nangangatog ang mga tuhod ay tumayo siya at mabilis na lumapit dito. She stood in front of him and looked into his eyes. Titigan mo nga ang mga mata ko at saka mo sabihin sa akin na pinatay ko siya. Tingnan mo nga ako mula ulo hanggang paa at saka mo sabihin sa akin na pinatay ko siya. Umiiyak na hamon niya. Aralin mo nga ako. Anya pa pero walang nagbabago sa ekspresyon ng mukha ng kaharap niya. Kahit halos magkahalikan na sila sa sobrang paglalapit niya ng sarili sa lalaki at nakayuko naman itong sinasalubong ang tapang ng titig niya. Aralin mo ako kasi mukhang magaling ka naman doon. Magaling ka kasi manghusga base sa estado ng buhay ng tao at higpit ng pangangailangan ng pera. Subukan mo naman na mukha ko mismo ang tingnan mo at yung mga mata ko. Mataman siya nitong pinagmasdan hanggang sa bumuka ang bibig ni Gavin para magsalita. Looks can always be deceiving. Walang buhay na sagot dito kaya nawala na siya ng pag-asa. Totoo nga ang sinabi na matanda bago namatay na madilim ang pagkatao ng kaisa-isang uniko iho nito noon. Walang buhay na yumuko siya at tumalikod. And maybe, then it's true. Because the perfect example is you. She barely said.